kung ang mga ibon sa langit ay pinapakain ng Diyos. Tayo pa kayong mga tao. Palimos po. Sige na po, kahit kaunti lang. Para nyo na pong awa. Sige na po, maawa na po kayo. Umalis ka dito! Stop ka! Alisado! Ang kulit mo! Parang awa mo na po. Bakit mo talaga? Palimos po. Palimos po. Visit. Ako po si Rani. Ako naman po si Ivan. Welcome na naman po dito sa Teatro ni Rani Dayo YouTube channel. Kung saan ang mga kwento ay magaganda na kapupulutan pa ng aral sa buhay. At ang pamagat po ng ating tampok na episode ngayon ay Balat Kayo. Tara, samahan niyo po kami ni Ivan na tunghayan ang kwento ngayon dito lamang sa nag-iisa at dumadaming viewers ng Kwentong Comics Vlog. Minsan, may isang mag-ina na bagong lipat sa lugar na iyon. At dahil bisperas ng Pasko, kung kaya't bising-busy itong si nanay. Jojo anak, bumili ka nga pala muna ng asin at asukal. Tinulang kasi ako ng mga panlasa sa mga lulutuin ko mamaya para sa Noche Buena. Sige po, Nanay Cora. O, eto ang pera. Umuwi ka kaagad pagkabili mo, ha? Alam mo naman, bagong lipat lang tayo dito. Hindi pa natin kilala ang mga tao sa lugar dito, okay? Po, Nay, bibili na po ako. Okay, uwi ka kaagad, ha? Paglabas ni Jojo ng kanilang bahay, O mga anak, aalis na ako. Kayo na muna ang bahala dito sa bahay, ha? Opo, Nay. Opo, Nay. O, magtulungan kayo sa mga gawaing bahay, ha? Opo, Nay. Magtulungan kayo at magmahalan habang wala ako. Opo, Nay. O, maiwan ko na kayo. Ingat po, Nay. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng yan, at pinagpala naman ang iyong anak ni Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin niyo kami mga makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin niyo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. natuwa si Jojo dahil sa nakita niyang mababait at magagalang ang kanyang mga kapitbahay. At ang iba naman ay madadasalin at may nangangaral pa sa kalye. Inalulugdan ng Diyos ang mga tao nagmamahal sa kanyang kapwa. Pakainin mo ang nagugutom, painumin mo ang nauuhaw. Kapag sarado ang pinto, pumatok ka, at ika'y pagbubuksan. Kaya sundin mo ang 10 utos ng Diyos para magkaroon ka ng kayaman sa langit. Salamat po. Pero nagkamali si Jojo ng pagkakakilala sa kanila nang makita niyang Tayo pa kayong Palimos mga po. tao. Palimos po. Sige na po, kahit kaunti lang. kahit konting limos lang po.
Para nyo na pong awa. Sige na po. Sige na po. Maawa na po kayo. Umalis ka dito. Stop ka. Alisado, ang kulit mo. Parang awa mo na po. Bit mo talaga. Palimos po. Palimos po. Visit. Awang-awa talaga itong si Jojo dahil sa inasal ng lalaki sa batang pulubi. At hindi lamang yon ang kanyang natuklasan dahil lang pauwi na siya ng kanilang bahay. Alam niyo ba, si Aling Sima, yung nakatira sa kanto? Puro utang pala, akala mo doon niya? Akala mo kung sinong mayaman? At alam niyo ba, yung anak ni Aling Saling, yung dalagita, buntis, ang aga-aga kasing kumarengkeng. Ayun, tinakasan nung nakabuntis. Buti nga sa kanya, ang aga-aga niya kasi lumandi. Alam niyo ba yung latest? Si Mang Kanor, nakulong! Nakaw sa tindahan ni Aling Lota. Ang takaw-takaw kasi. At nang malapit na siya sa kanilang bahay, Ikaw ang maglilinis ng bahay habang wala si nanay. Naintindihan mo? Opo, ate, opo. At ba't na huwag kang magsusumbong kay nanay? Dahil kung hindi, hindi lang yan ang matitikman mo. Naintindihan mo? Opo, ate, opo. Sige, maglinis ka na lang ang bagay mo. hindi may paliwanag ni Jojo ang kanyang mga nararamdaman ng mga sandaling iyon dahil sa kanyang mga natuklasan sa kanilang mga bagong kapitbahay. At pagdating niya sa kanilang bahay, ay naisipan niyang sabihin iyon sa kanyang nanay Cora. O Jojo, andito ka na pala. Nay, dala ko yung pagkakas sa akin. Eh bakit ganyan ang mukha mo? Naiisip ka ba? Nay, nagtaka lang po ako at nabigla sa mga bago nating kapitbahay. Ha? Bakit? Ano yung sabihin? Akala ko po mababait sila, yung pala hindi. Hindi kita maintindihan. Akala ko po totoo po silang mabait sa magulang, mandasalin at mapagmahal sa kapwa. Yung po pala hindi. Daan ko, mababait sila. Pagbalik ko, nakita ko ang mga tunay nilang ugali. Ganun ba? Parang alam ko na ang ibig mo sabihin. Nakita mo na ang kanilang mga tunay na ugali sa araw na ito. Yun ang mga taong tinatawag na mapagbalat kayo. Balat kayo? Ano po yung balat kayo, Nanay Cora? Ang balat kayo ay yung mga taong mapagkunwari. Nagkukunwari sila na mabubuti silang tao. Kumbaga, pakitang tao lang ang ipinakikita nilang mga kabutihan. Pero nagkukunwari lang pala sila na mabubuti at mababait na tao. At ang totoo ay masasama ang kanilang ugali. Nagpapanggap lang sila na sila ay mababait. Pero hindi naman pala. Wala pala silang puso sa kanilang kapwa at mahilig pang manghusga at manakit ng kanilang kapwa-tao. Ganun po ba? Ganun na nga. Kaya, huwag mo lang silang pansinin o intindihin. Okay? Okay po, Nay. O siya, ikaw na muna mag-prepare nito habang nagluluto ako, okay? Tulungan mo ako, ha? Okay po, Nay. Tutulungan ko po kayo nang walang halong balat kayo. Very good! Kayo talaga ng anak ko? Kayo mga viewers, may kilala rin ba kayong mga tao na mahilig magbalat kayo? O Ivan, nagustuhan mo ba ang ating tampok na kwento ngayon? Opo, Tita Ram. Abangan niyo po ulit kami sa dumadaming viewers ng Kwentong Comics Vlog. Don't
forget to like, share, And subscribe kung hindi pa kayo nakaka-subscribe. Paalam po sa inyong lahat. God bless!